Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakilala kay Sam, na dinadala sa isang mataas na seguridad na bilangguan sakay ng isang police van. Siya ay nahatulan ng 6 na buwang pagkakakulong dahil sa isang maliit na pagnanakaw. Pagdating sa bilangguan, sumailalim siya sa masusing pagsusuri ng katawan, at matapos ang mga proseso ng seguridad, dinala siya sa kanyang selda. Doon, nakilala niya ang isa pang preso na kahawig niya, ngunit halatang takot na takot. Iwas ito sa pakikisalamuha sa iba, kaya't nagtataka si Sam kung bakit ganoon ang kinikilos niya. Kinabukasan, nalaman ni Sam ang tungkol sa isang mapanganib na kriminal na si Colin, na namamayani sa bilangguan, kasama ang kanyang grupo. Regular na inaabuso ni Colin at ng kanyang grupo ang takot na preso, na nagpapaliwanag sa kanyang nakakatakot na asal. Nang masaksihan ito, nag-alala si Sam at nag-isip kung maaari rin siyang magkaroon ng parehong kapalaran. Kalaunan, nakilala ni Sam ang isa pang gangster sa bilangguan na si Brandon, isang smuggler ng mga armas. Naglaro ng chess si Brandon nang dumaan si Sam at nagmungkahi ng galaw na magbibigay ng checkmate. Napahanga si Brandon sa talas ng pag-isip ni Sam at napansin niya ito. Kinagabihan, napansin ni Sam na naghahasa ng kutsilyo ang kanyang kasama sa selda. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi nito na gagamitin niya ito para patayin si Colin sa susunod na pagtatangka nitong abusuhin siya, upang masiguro na wala nang makakaabuso sa kanya. Kinabukasan, muling bumalik sina Colin at ang kanyang mga tauhan upang kunin ang kasama sa selda ni Sam. Ngunit hinarang sila ni Sam sa pamamagitan ng pagsisimula ng away. Dahil dito, nakialam ang mga gwardiya at inilipat sila ni Sam at ng kanyang kasama sa selda. Ang pagkagambala na ito ay nagligtas sa kasama sa selda mula sa karagdagang pang-aabuso na napansin ni Brandon at ikinahanga niya ang mabilis na pag-iisip ni Sam. Pagkaraan ng ilang araw, ibinalik si Sam at ang kanyang kasama sa orihinal nilang selda. Nilapitan ni Brandon si Sam at binalaan ito tungkol sa mga panganib sa bilangguan at pinayuhan siyang protektahan ang sarili at iwasan ang mga hindi kinakailangang panganib. Gayunpaman, patuloy na ginugulo ni Colin at ng kanyang grupo ang kasama ni Sam, na nagtulak dito upang tangkaing magpakamatay. Nakialam si Sam at tumawag ng gwardiya na nagdala sa kasama niya sa ospital para sa mas mahabang pananatili. Ngayon, naghahanap ng bagong biktima si Colin at napansin si Sam. Dahil dito, naghanda si Sam ng isang sepilyo na hinasa para magamit bilang sandata para sa sariling depensa. Isang araw, sinubukan ng grupo ni Colin na atakihin si Sam, ngunit dumating si Brandon upang iligtas siya sa tamang oras. Binalaan ni Brandon si Sam na hindi siya makaliligtas laban sa mga tao ni Colin ng mag-isa at inalok siyang protektahan kapalit ng isang pabor sa oras na makalaya si Sam. Pumayag si Sam sa kasunduan ni Brandon matapos marinig ang plano nitong pagtakas. Kinabukasan, muling kinumpronta ni Colin at ng kanyang grupo si Sam. Ngunit dumating ang mga tauhan ni Brandon at binugbog si Colin ng husto hanggang sa ito ay mamatay. Dahil sa insidente, natakot ang iba pang mga preso at wala nang naglakas loob na guluhin si Sam. Lumipas ang panahon at natapos ni Sam ang kanyang 6 na buwang sentensya. Pagkalaya, nakilala ni Sam si John, isa pang gangster, na nag-abot sa kanya ng liham mula kay Brandon. Ang liham ay may kasamang mga tagubilin at tinanggap ni John si Sam sa kanilang grupo. Binigyan siya ng bahay sa tabing dagat. Masaya si Sam na tinuklas ang maganda niyang bahay at nakahanap ng isang maleta na naglalaman ng ilang peking pasaporte, damit at baril. Habang sinusuri ang laman nito, tumunog ang doorbell. Dumating ang isang babaeng nagngangalang Sona na may dalang bag na puno ng pera at cellphone. Ipinaalam ni Sona kay Sam na ang teleponong iyon ay gagamitin para sa komunikasyon kay Brandon at umalis na siya. Kinabukasan, sinunod ni Sam ang mga tagubilin ni Brandon at nakilala si Franklin na nagpakilala sa kanya ng iba't ibang nakamamatay na armas at nagturo kung paano ito gamitin. Pagkatapos, umupa si Sam ng helicopter sa kadahilanang magtuturista siya sa lungsod. Pagkalipad nila, tinutukan niya ng baril ang piloto at iniutos na dalhin siya sa kulungan kung saan nakakulong si Brandon. Samantala, sa loob ng kulungan, ginawang bihag ni Brandon ang isang gwardya at pinilit itong buksan ang mga pinto. Pagdating ng helicopter, nagbigay si Sam ng suporta sa pamamagitan ng pagpapaputok sa mga gwardya, kaya't nakatakas si Brandon at ang kanyang mga kasamahan. Mabilis silang tumakas gamit ang kotse at nakipagtagpo kay John. Doon, ibinunyag ni Brandon ang plano na magnakaw ng ginto mula sa imbakan ng minahan. Ang pagnanakaw na ito ay magbibigay umano ng $1 bilyong. Sinimulan ni Brandon, Sam, at ng kanilang grupo ang paghahanda para sa malaking pagnanakaw. Habang nasa proseso, dinala ni Brandon si Sam sa isang salo-salo kung saan naroroon din si Sona. Nag-usap sina Sam at Sona malapit sa swimming pool at nagbahagi ng detalye tungkol sa kanilang buhay. Biglang itinulak ni Josh si Sam sa pool. Hindi marunong lumangoy si Sam kaya't muntik na siyang malunod. Tumalon si Sona para sagipin siya. Lubos na napahiya si Sam dahil sa pagtawa ng lahat kaya umalis siya sa salo-salo. Habang naglalakad, huminto si Sona sakay ng kotse at inalok siyang sumakay. Dinala siya ni Sona sa isang Chinese restaurant kung saan nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap. Ibinunyag ni Sona na iniisip ng lahat na nobya siya ni John, pero profesional lang ang kanilang relasyon. Sinabi rin niya na bilang isang imigrante, desperado siyang kumita ng malaking halaga ng pera dahil sa hirap ng kanyang sitwasyon. Nagbukas din si Sam kay Sona, nagbahagi ng maraming detalye tungkol sa kanyang sarili. Pag-uwi nila, nagkaroon sila ng mas malapit na ugnayan. Kinabukasan, galit na galit si Brandon nang makita si Sam.
Pinaalalahanan siya na huwag aalis nang hindi nagbibigay alam. Ipinagbawal din nito ang pakikipaglapit kay Sona dahil anya, nakakaabala ito sa kanilang mga plano. Matapos pagalitan si Sam, dinala siya ni Brandon sa gusali ng minahan kung saan isasagawa ang pagnanakaw. Ipinaliwanag niya ang mahalagang aspeto ng operasyon. Kailangan niyang siguraduhin na walang makakapindot sa emergency alarm o makakapasok sa storage room dahil ito ay napakahalaga para magtagumpay ang plano. Pagkatapos ng briefing, nag-recruit si Brandon ng isang bihasang racer na nagngangalang Chris. Si Chris ang inatasan para sa mabilis na pagtakas pagkatapos ng pagnanakaw. Matapos makumpleto ang grupo, ipinakita ni Brandon ang plano ng lokasyon sa lahat. Habang nagpipresenta, sinimulan ni Josh, ang lalaking nagtulak kay Sam sa pool na kutyain siya. Nagresulta ito sa suntukan kaya't napilitang paalisin ni Brandon si Sam para magpalamig. Habang nasa club, napansin ni Sam ang ilang kalalakihan na inaabala si Sona. Galit na galit niyang tinutupan ng baril ang mga ito at pinalayas. Pinagalitan siya ni Sona, sinasabing ang ginawa niya ay maaaring magdala ng pulisya at magresulta sa kanyang deportasyon. Humingi ng tawad si Sam at inalok si Sona na magkape, ngunit tumanggi ito. Sinabing marami pa siyang gagawin. Matyagang naghintay si Sam hanggang matapos ang trabaho ni Sona. Pagkatapos, pumunta sila sa dalampasigan. Naglaro si Sona sa tubig at tinawag si Sam na sumama. Nagdalawang isip si Sam at inamin na hindi siya marunong lumangoy at may malalim na takot sa tubig. Pinangunahan siya ni Sona na malampasan ang takot at nagkaroon sila ng romantikong sandali. Naghalikan sila at naging mas malapit pa. Pagkatapos, binigyan ni Sona si Sam ng kwintas at tinawag itong pampaswerte. Binalaan niya si Sam na hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita. Sinabi niyang, huwag kang magtitiwala kanino man, kahit sa akin. Ngunit tiniyak ni Sam sa kanya, hindi mahalaga. Pagkatapos ng pagnanakaw, aalis ako, pero gusto kong sumama ka sa akin. Sumagot si Sona, hindi magiging madali ang pag-alis. Hindi ako papayagang mabuhay ni John kung susubukan kong tumakas. Dumating ang araw ng pagnanakaw, nagbalat kayo ang grupo bilang mga gwardiya at pumasok sa gusali. Inutusan ni Brandon si Sam na dumaan sa ventilation system, disable ang CCTV cameras at buksan ang lahat ng pinto. Maayos na naisagawa ni Sam ang kanyang mga gawain, habang sina Brandon at ang iba pang miyembro ng grupo ay din-neutralize ang mga gwardiya at ikinandado ang mga ito sa isang silid. Lumapit ang grupo sa vault. Inatasan ni Brandon si Josh na bantayan ang mga empleyado. Ngunit nawalan ng kontrol si Josh at binaril ang isang manggagawa sa binti. Galit na sinuntok ni Brandon si Josh gamit ang baril para maibalik ang kontrol sa sitwasyon. Habang tinutunaw ang ginto, inutusan ni Brandon ang mga empleyado na tumulong sa pagkuha ng mga ito. Nagbalat kayo bilang mga manggagawa, nilagyan ng grupo ang mga truck ng ginto. Upang iligaw ang mga pulis, nagpaputok ang grupo sa ibang direksyon upang makaagaw ng pansin. Samantala, mabilis na umalis si Chris sakay ng kotse na may lamang ginto, ngunit hinabol siya ng mga pulis. Sa gitna ng habulan, ilang miyembro ng grupo ang nasugatan, ngunit nakatakas sila sa huli at naihatid ang ginto kay John na nag-asikaso ng pagbebenta nito. Pinaghati-hati ni John ang kita sa grupo. Gayunpaman, nang tanungin siya ni Brandon tungkol sa namatay nilang kasamahan, sinunog ni John at ng kanyang mga tauhan ang bangkay sa loob ng isang kotse at itinulak ito sa bangin. Umalis si Sam dala ang bahagi niya sa kita. Pagkaraan, sa bahay ni Sona, tumunog ang doorbell. Dumating ang isa sa mga tauhan ni John at ibinunyag na alam nito ang balak ni Sona na tumakas. Binalaan siya na alam ni John ang kanyang plano. Tinangka siyang patayin ng lalaki, ngunit nakatakas si Sona at tinawagan si Sam upang ipaalam na pinagtaksilan sila ni John at paparating na ang mga pulis. Dumating ang mga pulis sa apartment ni Brandon, ngunit nakatakas siya. Lumipat si Brandon sa isang sementeryo at inilibing ang lahat ng ebidensya ng kanilang krimen. Tinawagan niya si John upang humingi ng paliwanag, ngunit itinanggi nito ang anumang kaugnayan. Napagtanto ni Brandon na siya ay na traidor, kaya tinawagan niya si Sam at iminungkahing magtungo sila sa Melbourne, kung saan malamang na isasara ni John ang bentahan ng ginto. Pumayag si Sam at inibitahan si Sona na sumama. Sa Melbourne, nalaman ni Brandon ang kinaroroonan ni John sa tulong ng isang kontak. Binigyan niya si Sona ng pera upang ibigay sa pamilya ng kanilang namatay na kasamahan, ngunit tumanggi si Sona kaya't sinampal siya ni Brandon sa galit. Dahil dito, nagkaroon ng mainitang argumento sina Brandon at Sam, ngunit kalaunan ay nagkalinawan din. Sinabi ni Brandon kay Sam, isa ka ng gangster. Hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan. Kapag ginawa mo yon, hindi ka magtatagal. Samantala, hindi alam ni Sona na sinusundan siya. Narinig niya si Brandon na sinasabi kay Sam, kapag natapos na ang trabaho, bigyan mo siya ng pera at palayuin siya. Labis na nadismaya si Sona at umalis. Sinundan siya ni Sam upang magpaliwanag, ngunit nanatiling galit si Sona. Sa hotel, pumasok ang isa sa mga tauhan ni John at tinutukan ng baril si Brandon. Ibinunyag nito na inutusan siya ni John upang patayin si Brandon. Napakiusapan ni Brandon ang lalaki na pumalit sa panig niya kapalit ng dobleng bayad. Pumayag ang lalaki at ibinigay ang detalye ng lugar ng transaksyon ni John.
Kinabukasan, inabangan ni Brandon at ng grupo si John at ang kanyang mga tauhan habang isinasagawa ang transaksyon. Pinatay nila ang mga ito at kinuha ang ginto. Dinukot din nila si John at pinahirapan hanggang sa ibigay nito ang lokasyon ng natitira pang ginto. Matapos makuha ang lahat ng ginto, pinatay nila si John at naghanda ng umalis sa lungsod. Sumakay ang grupo sa isang bangka para makatakas. Sa kalagitnaan ng biyahe, tinutukan ni Brandon ng baril si Sam at sinabing hindi na niya ito mapagkakatiwalaan. Sinabihan niya si Sam na kunin ang bahagi nito ng pera at umalis. Kalma namang sinabi ni Sam kay Brandon na tingnan ang ginto. Nang suriin ni Brandon, napagtanto niyang napalitan na ito ng mga bakal. Galit niyang hinarap si Sam na inamin na sila ni Sona ang nagpalit ng ginto. Siniguro ni Sam kay Brandon na makukuha pa rin niya ang bahagi niya. Ibinigay ni Sam ang telepono kay Brandon at si Sona ang nasa linya. Binalaan niya si Brandon na kapag may nangyari kay Sam, ipapaalam niya sa pulisya ang lahat at sisiguraduhin mahuli siya. Napagtanto ni Brandon na wala siyang magagawa kaya't hinila niya si Sam sa tubig kahit alam niyang hindi ito marunong lumangoy. Pagkatapos ng ilang saglit, sinagip ni Brandon si Sam at ibinalik ito sa bangka. Tinanong ni Brandon, bakit hindi mo nalang kinuha lahat ng ginto at tumakas? Sumagot si Sam, marami kang naitulong sa akin. Ayokong traidorin ka. Makukuha mo ang bahagi mo. Umalis si Brandon gamit ang ibang bangka habang si Sam ay muling nakasama si Sona sa dalampasigan. Sa huling mga eksena, namuhay si Brandon ng tahimik sa ibang lungsod. Gayunpaman, kalaunan ay nai-report siya sa pulisya at nahuli. Sa kulungan, nakatanggap siya ng liham mula kay Sam na naglalaman ng lokasyon ng ginto. Kasama rin sa liham ang larawan ni Sona na buntis sa anak nila ni Sam, na nagpapakita na silang dalawa ay magkasama na. Sa ganitong paraan nagtapos ang nakakapigil hiningang pelikula.